Good day, everyone! Ngayon, ready na ang ating Lesson 8 sa ating Mathematics Quarter 2. At ang ating objective, to count by 2s up to 100. Bago tayo pumunta sa ating lesson, magbalik-aral muna tayo tungkol sa ating nakaraang lesson, Lesson 7, kung saan ay iaayos ng mga bilang from greatest to least o ang decreasing order. So, meron tayong number na 38, 44, and 41. So, paano ito iayos from greatest to least? Yan. Kung ang sagot nyo noon ay 44, 41, and 38, tama kayo. Nakaayos ito from greatest, kasunod yung 41, at ang kasunod ay least na 38. Greatest to least. Next, we have 53, 56, and 59. Iayos from greatest to least. Kung ang sagot nyo ay 59, 56, 53, tama kayo. So this is the greatest number and the least number is 53. Next, we have 77, 72, and 75. So, iayos from greatest to least. Kung ang sagot nyo ay 77, 75, 72, tama kayo. So, ito ay nakaayos from greatest to least or decreasing order. Next, we have 87, 83, 90. Iayos natin from greatest to least. So, kung ang sagot nyo ay 90, 87, 83, tama kayo. We have 90 as the greatest and 83 is the least. Next, we have 96, 100, and 95. Iayos from greatest to least. You can pause again the video pa kung hindi pa kayo nakakapag-isip. Kung ang sagot nyo ay 100, 96, 95, tama kayo. So we have greatest to least. So let's have our new lesson. So at the end of the lesson, you are expected to count by 2s up to 100. Yan. So, you can watch videos of skip counting by 2s para mas mabilis nyo matutunan yung pag-skip count by 2s. So, ipapaliwanag ko yung konsepto bakit may skip counting by 2s at paano yun. Okay? Pero, mas maganda kung nagpa-practice kayo ng skip counting by 2s every day kasi magagamit nyo to sa division and multiplication. Okay? Yan. So, maraming videos na may song na skip counting by 2s. Now, I have here the 100 chart. Okay? So, may gagawin tayo dito sa 100 chart natin. Bago yan, ito muna. Tingnan nyo muna tong number na to. We have number 25. So, ang bilang na 25 ay 2-digit number. Okay? So, ito yung first digit and this is the second digit. Halimbawa, 5 lang yung binigay ni teacher, 1 digit lang yon. Okay, kung ang binigay ni teacher ay 100, 3 digits yon. So, itong 25, meron siyang isa, dalawang digit. And again, the first digit is 2 and the second digit is 5. So, ang dalawa, ang 2, ang first digit at ang 5 nga ang second digit. So, may gagawin tayo dito sa 100 chart natin. Lagyan natin ng x ang bilang 1. Yun. Pagkatapos, lagyan ng x ang bilang na may 1 sa kanilang second digit. Kaya ako sinabi yung first at second digit.
no? Yung second digit, lagi siyang nasa kanan. So, alin yung mga number na may 1 sa second digit, lalagyan natin ng X. So, eto lang yun. Katapat lang lahat siya ng 1. Ito yung mga number na may 1 as their second digit. Next, lagyan ng X ang 3. At lalagyan din natin lahat ng number na may 3 as their second digit. So, eto lang din yun, yung katapat niya. Yan. Next, lagyan ng X ang 5. At ang mga bilang na may 5 as second digit. So, we have 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, and 95. Next, lagyan ng X ang 7 at ang lahat ng may 7 as their second digit. So we have 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, and 97. And lagyan ng X ang 9 at ang lahat ng may 9 as their second digit. So we have 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, and 99. So, ito na yung itsura ng ating 100 chart. So, ano-anong mga column ang nilagyan natin ng X? So, we have the first column, the third column, kasi ito yung second column. We have the first. Then, this is the second. So, third column, nilagyan natin ng X. This is the fourth column. Fifth column, nilagyan natin ng X. This is the sixth column. Seventh column, nilagyan natin ng X. This is the eighth column. And ang ninth column, nilagyan natin ng X. So, basahin nyo ang mga bilang na natira, yung mga walang X. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. So, ito ay isa pang paraan ng pagbibilang. No? Bukod dun sa by 1, yung 1, 2, 3, 4, 5. Itong ginawa natin, isa pa rin tong paraan ng pagbibilang. At ito ang tinatawag nating skip counting by twos. Kapag sinabi nating skip counting by twos, tayo ay nag-a-add ng dalawa o nagpa-plus tayo ng dalawa sa naunang number para makuha natin yung kasunod na number. Example, di ba ang una ng bago yung 1, 0 muna. So 0 plus 2 is 2. Then 2 plus 2 is 4. 4 plus 2 is 6. 6 plus 2 is 8. And 8 plus 2 is 10. So nag-a-add tayo ng 2 para makapag-skip counting by 2s. Ibig sabihin ng skip, may nililigtangan tayong number. At ang niligtangan nating number ay itong mga may X. At kung mapapansin nyo, ang mga bilang na kasama sa skip counting by 2s ay yung may mga yung 2 at yung may mga second digit na 2. 4 at yung mga number na may second digit na 4. 6 at yung mga number na may second digit na 6. 8 at yung mga number na may second digit na 8. At 0 at yung mga number na may 0 except kasama ang 100. Ito yung mga bilang na may nakasama sa skip counting by 2s. Ito lang yung 2, 4, 6, 8, 0. So kapag isinama nyo yung 1, 3, 5, 7, 9, mali na kayo sa skip counting by 2s. No? Kasi ang skip counting by 2s ay mga bilang na 2, 4, 6, 8, 10. So, ang add ng 2 o mag-a-add kayo ng 2 o plus 2 ay nangangahulugang ang susunod na numero ay mas mataas ng dalawa o 2 more than dun sa naunang bilang. Kung naaalala nyo pa dati yung lesson natin na 1 more than, mas marami ng isa. Pag sinabi natin 2 more than, mas marami ng dalawa. At yon ay makikita natin sa skip counting by 2s.
Yan. So, ang sumunod na numero ay tataas ng 2. Yun yung konsepto ng skip counting by 2s, kagaya ng nakikita nyo sa larawan. 2 plus 2 is 4. 4 plus 2 is 6. 6 plus 2 is 8. So, itong 4 mas marami sa 2 ng 2. Ang 6 mas marami sa 4 ng 2. At ang 8 mas marami ng 2 sa 6. Challenge. Tingnan o alalahanin nyo nga yung chart. Anong bilang ang kasunod ng 14 kung tayo ay mag-skip count by 2s? Kung nalilito kayo, mag-plus kayo. 14 plus 2. So, 14 nasa isip, yung 2 nasa kamay. 14 plus 2, yun yung kasunod na number ng 14 sa skip counting by 2s. Naisip nyo na ba? So, kung ang sagot nyo ay 16, tama kayo. 14 plus 2 is 16. At ang 16 is 2 more than 14. Next, anong bilang ang kasunod ng 20 kung tayo ay mag-skip counting by 2s? If your answer is 22, tama kayo. So, 20 plus 2 is 22. And 22 is 2 more than 20. Yung 22 mas marami ng 2 sa 20. Ayan, look at this one. So, 20 plus 2, 22. Next, anong bilang ang kasunod ng 44 sa skip counting by 2s? Kung ang sagot mo ay 46, tama ka. So, 44 plus 2 is 46. And 46 is 2 more than 44. So, ilabas ang show me board kung wala papel at isulat ang nawawalang bilang. 32, 34, 36, 38. Ano ang kasunod ng 38? So, kung nalilito, 38 plus 2. So, 38 nasa isip, 2 nasa kamay. 38, 39, 40. 40 ang kasunod. So, tingnan nyo. 2, 4, 6, 8, 0. Next, 50, 52, 54, blank, 58. So, 54. Ano ang kasunod ng 54? Kung nalilito ulit at hindi matandaan, 54 plus 2. 54 nasa isip, 2 nasa kamay. Kung ang sagot nyo ay 56, tama kayo. Next, 62, 64, 66, blank, 70. Ano ang kasunod na number ng 66? So, mag-plus lang kayo ng 2. The answer is 68. Next, we have 76, 78, 80, blank, 84. So, anong kasunod na number ng 80 sa skip counting by 2s? Kung ang sagot nyo ay 82, tama kayo. Next, 88, 90, 92, blank, 96. So, kung ang sagot nyo ay, anong kasunod ng 92? 94, tama kayo. Next, 22, 24, 26, blank, 30. Anong kasunod ng 26? Siyempre, yan ay 28. Tandaan, kapag tayo ay nag-skip count by 2s, nag-a-add tayo ng 2 o nagpa-plus 2 tayo. Kapag tayo ay nag-skip count by 2s, nag-a-add tayo ng 2. So, tingnan natin to. Yan. Ano ang nawawalang bilang dito? Tulungan nyo nga ako. So, we have 2, 4, 6, 8. Yan, very good. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, we have 26. 26. Then 28, 30, 32, 34. 36, 38, 40, 42, 44, 46. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 62, 64, 66, 68. 70, 72, 74. And 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. Yan, hanggang 90 lang tayo. Okay? Yan. So, magpa-plus 2 lang tayo kapag tayo nag-skip count by 2s. So, paano nga tayo nagbibilang ng by 2s?
Dadagdag lang tayo ng 2 upang ipakita ang skip counting by 2's. Kagaya nito, 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2 is 8. So, saan kaya natin maaaring gamitin ang skip counting by twos? At ano ang maidudulot nito sa ating pagbibilang? So, halimbawa, marami kang nag-ipon ka ng pera sa iyong alkansya, puro piso yung laman. Bibilangin mo na kung magkano, you can use skip counting by twos. Dalawa-dalawa ka agad para mas mabilis mong mabilang yung mga piso. Okay? So, yun. Ang skip counting ay mahalaga kasi napapadali nito ang paraan ng ating pagbilang kaysa tayo ay magbilang ng by ones. So, dahil dyan, mag-skip count by twos at isulat ang nawawalang bilang. So, ito, 10, 12, blank, 16. Ano kaya ang sagot dito? So, it is 14. So, 12 plus 14 is 16. Then, next we have 18. 18, 20, 22. 24, 26, 28. And we have 30, 32. Yan. So, sana may natutunan kayo ngayong araw na ito at sa lesson natin ngayon. Hanggang sa muli, standby kayo sa ating next lesson. Bye!